Patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Batay sa monitoring ng PHIVOLCS, nasa 100 pyroclastic density currents o uson ang naitala ng bulkan sa nakalipas na 24 oras. May paalala naman ang PHIVOLCS sa banta ng lahar. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Sa kuwang ito ng netizen na si Joseph Triles, makikita ang pagdaos-dos ng lava mula sa bunganga ng bulkan pasado alas 10 ng gabi nitong Huwebes. Ayon sa PHIVOLCS, bukod sa naitalang 100 uson, umabot din sa 72 ang naitalang rockfall events at may 2 volcanic earthquakes. Nasa halos 200 tonelada kada araw ang inilabas itong sulfur dioxide habang umabot sa 1,000 metro ang taas ng ibinuga nitong plume. Sinabi naman ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na tuloy-tuloy ang kanilang pagbabantay sa aktibidad ng bulkan. Batay sa kanilang datos, ang aktibidad ngayon ng Mayon ay katulad sa pag-aalboroto nito noong 2023. Yung nakikita natin dito sa current activity ng Mayon volcano, right now it's following the template ng 2023 eruption. So meron tayong lava dome building, and then followed by rockfall events, and then eventually pyroclastic density current. So similar yung nakikita natin ngayon, pero may mga instances din nung 2018 for example na nagkaroon ng lava fountaining na hindi pa natin nakikita ngayon. So again, sana katulad lang ito ng 2023 na tinatawag nating effusive eruption. Ito yung quiet eruption, naglalabas lang siya ng lava doon sa dalisdis ng bulkan. Walang hindi explosive. Ang downside lang nito, this would probably take several months bago ito humupa. Katulad nung nangyari nung 2023 eruption, it took 6 months bago natin na ibaba yung alert level from alert level 3 to alert level 2. Sa kabila naman ng ipinatutupad na preemptive measure ng iba't ibang lokal na pamahalaan na nakapaligid sa Bulkang Mayon gaya ng mandatory evacuation, nagpaalala rin ang PHIVOLCS sa banta ng lahar lalo na kung mayroong malakas na pag-ulan. Magkakaroon pa rin ng pagbanta ng lahar kasi may mga older deposits tayo from the previous eruptions na nasa dalisdis pa ng bulkan. Ngayon, nadagdagan ito ngayon dahil marami tayong materials na binuga ng bulkan. Ito yung na kita natin na rock falls since November pa, and then itong mga pyroclastic density currents na-observe natin since January 6. So ito, mga materials dito pwedeng madagdag doon sa mga older deposits natin, and this will be remobilized as lahar. So yung paalala natin sa ating mga kababayan, kahit wala sila doon sa permanent danger zone, kahit nakatira sila beyond the 6 kilometers, ay may banta pa rin sa lahat kung nakatira sila sa riverbanks kung saan yung ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng bulkan. Samantala, sa ngayon, nasa halos 1,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang lokal na pamahalaan dahil sa pag-aalboroto ng Mayon. Nagpaabot na rin ng tulong ang DSWD gaya ng family food packs at hygiene kits sa mga apektadong pamilya. Nananatili namang nasa alert level 3 ang Mayon kung saan posibleng magkaroon ng katamtamang pagputok, pagguho ng bato at pag-agos ng lava. Mahigpit rin ang pagbabawal sa publiko na pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone at pagpasok ng walang pag-iingat sa extended danger zone. Bawal din ang paglipad ng anumang sasakyang panghipapawid sa ibabaw ng bulkan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Prince Tripoli, SMNA News.